Ito namang mga senador natin, Oo. ay lahat na lang kasi inimbestigahan. Kaya tama itong si Lakay eh. Oo. SBI na to eh. SBI. Senate Bureau of Investigation. Lahat na lang Oo, inimbestigahan nyo. Tinuwa, nagmukha lang silang mga engot doon. Gusto yata nilang palitan na ang NBI eh. Palitan na. Kung gusto ng mga senador natin na lahat na lang, bawat kibot na lang, Iimbestigahan. imbestigahan. Baka nga pwedeng palitan na si Dilemos doon. Oo. Eh napresong si Michael Cataroha kung paano siya nakapuga sa Bilibid, sa Muntinlupa. Sa mga videong inilabas ng Bucor, makikita ang pag-reenact. Ayun. Pumasok pala, pumailalim sa truck. Ano ito? Truck ng basura? Basura, oo. Ayun, oh. Pinakita Ayun, oo. Pero sa ibabaw, paano siyang paano siya nakapwesto doon? sumuot siguro sa ilalim. Ayun. Ayun, oh, ayun. Doon muna siya dumaan para maipakita yung Kung paano. tapos makikita siya sa ilalim na gano'n. Itong ipinapakita ho ang reenactment kung paano nakatakas si Michael sa harap ng Board of Inquiry, kung paano siya sumiksik at kumapit sa ilalim ng isang garbage truck. Ayun na nga. Una rito, sinabi ng 25 anyos na bilanggo na nagpanggap siyang bisita at casual na lumabas ng oblo. So hindi pala yun ang totoo. Hindi yan totoo. Ang dami ng good time nito eh. Mukhang magaling nga, ano? Magaling gumawa ng kwento eh. Ginaya rin daw niya ang tatak na inilagay sa mga dalaw gamit lamang ang kanilang ballpen. Anong totoo dun kaya? Ano? Oo. Alin to? Yung dumaan ba dyan sa... ginamit ba niya yung truck? O lumabas na casual na parang na nagpanggap na dalaw? Basta kahit sa paano siya nakatakas, natakasan pa rin. Natakasan pa rin. Oh. At may pananagutan pa rin ang pamunuan ng Bucor. Una nang idineklara ng Bucor na patay si Cataroha matapos akalaing sa kanya ang buto na natagpuan sa septic tank. Pero napagalamang ito pala ay buto ng manok. Pero kunin nyo yan kunin ninyo yung si Cataroha na expert. Expert yan eh. Oo. Natakasan kayo. Kunan nyo ng mga impormasyon kung paano mo pa maiisip na tumakas dito. Para yun ang paghandaan ng Bucor officials. Ito namang mga senador natin, ay lahat na lang kasi inimbestigahan. Kaya tama itong si Lakay eh. SBI na to eh. SBI. Senate Bureau of Investigation. Lahat na lang inimbestigahan nyo. Tinuwa, nagmukha lang silang mga engot doon. Gusto yata nilang palitan na ang NBI eh. Palitan na. Kung gusto ng mga senador natin na lahat na lang, bawat kibot na lang, Iimbestigahan. Baka nga pwedeng palitan na si Dilemos doon. Napag-uusapan ng NBI, meron akong nakita. Ipinatawag ng NBI. Ano ito? May kaso ba ito? Aba. Si Doc Tony Liachon, nakita kong nakaharap sa NBI. Ganon? Anong kaso? Anong kaso ni Doc Tony Liachon? Doc Tony, magandang morning. Magandang morning, Tunying, Jerry. Magandang umaga sa inyo. May nakita kami mga picture ninyo sa NBI. Ano ba nangyari, Doc Tony? Nanulumpa kayo dyan eh. Ay, paano kasi pinatawag ako ng NBI dahil dun sa mga fake news at saka fake advertisement na ako daw ay naglalako o nagbebenta online na mga unregistered at saka unproven products. Ito yung mga produkto, yung mga Dianorm, Grand Sure, Glofarilin at Joint Lab na ginagamit yung aking identity theft ng Cybercrime Act. Ilang product yun, Doc? Sa watain. Ilang product yun, Doc, yung gumamit sa inyo? 4 na produkto. Tapos yung isa sinisiraan ng produkto na metformin na mimigay ng Department of Health at ginagamit din ng maraming pasyente yung metformin para itigil yung gamot na yan at i-push yung kanilang produkto. Grabe, ano? Nangyari, may mga pasyente tinigil ang gamot na dialysis yung iba. Iba nasira yung atay, nasira yung kidneys. At ang iba nagastos yung kanilang naiipon, lalo na yung mga senior citizen, para dun sa mga produkto na hindi kailangan. At dinideliver sa bahay Online kasi ang delivery system.
Grabe talagang Doc. Tagal-tagal na to, Jerry. Oo, grabe talagang ang panloloko sa social media, no. Kaya nga akala ko kayo ang hinuli ng NBI, Doc. Yung pala kayo ang complainant at kinukunan kayo ng impormasyon. So 4 na produkto 'yan, ginagamit ang pangalan ninyo, ang picture ninyo sa pagpo-promote ng kanilang produkto At paninira, ng ibang legitimate na produkto. Ano daw po ang gagawin ng NBI, Doc Tony? Sabi ng NBI, kailangan kasi daw mag-complain ako. Kasi kung may lead na sila, hindi nila pwedeng hulihin. Sabi ni Secretary Herbosa na nagagamit na rin ng Department of Health, PGH at other websites, inutusan niya si Dr. Sam Sakate ng FDA na makipag-coordinate kay NBI Director De Lemos. At nung August 18 nga, alauna, nagpunta na ako dyan para matapos na once and for all. Kasi nakakapagod din, Jerry, Tunying, na i-correct mo isa-isa dun sa iyong public page. Ang problema niyan, kung makasuhan ka at may namatay, akala ikaw ang nag-push niyan. Kaya nga. Mahirap. So sabi ko, sige na. That is the right thing to do. Makasuhan na at mahuli na sila. Yun ang hinihintay nila. Marami pa pala ng mga celebrities na ginagamit. No? Sina Dr. Willie Ong. Si Kumbachero lang. Si Tunying. Grabe. Yung sa akin, yung barley. Oo. Ang daming, ano ba pangalan nun? Di ba may nakita pa ako nung minsan, ginamit picture ni Helga. Ni Helga, ni Zoe, ni Nanay. Oo nga. Nakalagay, gumawa ng Facebook page, Dr. Tony. Nakalagay, Anthony Taberna Family. Unang-una, wala naman akong Facebook page na gano'n. Tapos yung iba naman, gumawa ng ibang page na Anthony Taberna lang. Tapos ang dami hong ilang produkto na yung in-endorse mo? Ito, lumilitaw na meron daw akong in-endorse ng Agimat. Tama, may isang Agimat. Tapos isa yung iniinom. Kaya daw gumaling si Zoe dahil doon sa Agimat na yun. Tapos yung isa yung tinitimplang iniinom. Yung barley. Na Navitas barley. Ang problema kong Bachero, may mga nag-PPM sa amin, Doc Tony. Umorder sila, nagbayad sila. Tapos wala daw dumating na produkto. Yung iba naman, nagbayad ng malaki, may dumating na produkto, iba. Kaya tinatanong, Katonying, saan ba pwedeng makabili ng legit na barley? Sabi ko, ba't ako tatanungin nyo? Nako. Ilang beses naman na, tama ka, Doc Tony, nakakapagod Ilang beses na po akong nag-upload ng video na nagsasabing, huwag kayong maniwala at manloloko tong mga to. Marami pa rin naloloko. Pero yung sinabi ng NBI Kumbachero na kailangan pang mag-complain. Palagay ko naman on their own, moto proprio, pwede na nilang tirahin yan. Kaya nga. Doc, hindi ho kaya pwedeng i-require ng NBI ang Facebook, halimbawa kung Facebook ang ginagamit o Instagram ang ginagamit o TikTok ang ginagamit, kasi meron silang din nun, di ba? Malalaman din naman kaagad ng mga social media sites na yan based sa complaint mo. Pwede sila na rin na mag-trace, Doc, in cooperation with NBI. Dati nung panahon ni Secretary Guevara, na i-complain ko na sa dating NBI director, pagka mahuhuli nila, nagsasara ng account, mabubuhay uli another account So, yun ang mahirap. Sinusumbong namin sa Facebook. Ayun nga, papatayin yung account, bubuhay uli ng account. Ito, Dr. Tony, yung sa akin binigay na example sa inyo. Pangalan ko nga Anthony Taberna Family, nabubuhay yung account paulit-ulit at daan libo na nakaka-share. Tingnan mo na yan. Ang point natin dito, ang Facebook, ito mawalang galang sa Facebook. Ang Facebook, napakagaling niyang mag-take down ng account dahil may nagreklamo lang na kung sino. Pero itong katakot-takot na ang reklamo, katakot-takot na ang piniperwisyo, katakot-takot na ang niloloko, hindi pa rin sila gumagalaw. Sa inyo, Doc, Facebook din ang gamit? Facebook, meron pang Instagram Nako, ayan na nga. Grabe talagang tama si Tunying, nagpapadeliver. Minsan walang dumadating. Minsan naman may dumadating pero ang sama daw ng packaging at parang bulok pa nga Yun ang nababasa ko Sabi ko, wala po akong kinalaman po dyan.
ang dami doon, Tunying Opo, at saka opo. Jerry. Ang hirap sagutin araw-araw. Ay, Oo. nako, sinabi nyo pa. So ano pong commitment, anong binigay sa inyo ng NBI? May lead na daw sila eh. Sabi nung taga-NBI, doon kay NBI Cybercrime, nakausap ko si Attorney Susan Tukay. At bibigyan kami ng impormasyon. Pero at least andyan yung authority. Meron, meron din na resolution si Senator Jingo Estrada 666 tungkol dito. Hindi pa lang kami pinapatawag, pero ang tingin ko dapat higpitan yung parusa dito sa ganito at saka nakakaabala na talaga at nakakatakot na rin tong public safety scam nila. Mahirap ito. Opo. Okay. Doc Tony, maraming salamat at bigyan nyo kami ng update lalo na kapag matutukoy na at makikilala kung sino yung mga nasa likod ng mga produktong yan na ginagamit kayo. Thank you, Doc. Thank you, Doc. Thank you rin. Maraming salamat.